Quarter 4, Aralin 1, Kaligirang Pangkasaysayan, Kalagayan at Katangian ng Panitikan sa panahong naisulat ito. Mga tauhan at buod ng Florante at Laura, kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura. Mga kasanayan. Una, naiisa-isa ang mahalagang pangyayari sa kaligirang pangkasaysayan ng obra maestrang Florante at Laura. Ikalawa, natatalakay ang mahalagang pangyayari sa kaligirang pangkasaysayan ng obra maestra ng Florante at Laura. Ikatlo, nasusuri ang kalagayan at katangian ng panitikan sa panahong ito. At huli, napahalagahan ang obra maestrang Florante at Laura. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Larawan analysis. Gabay na tanong. Paano mo ilalarawan ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol? Ikalawa, bakit kaya walang pagbabago at pag-unlad sa Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Espanyol sa ating bansa? Isa-isahin. Ikatlo, ano-anong mabubuti at marasamang impluensya ng mga Espanyol? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Alam mo ba, ang awit at korido ay tinangkilik pa rin hanggang sa ngayon bilang isang uri ng panitikan na impluensya ng mga Espanyol. Nagmula noong panahon ng mga Espanyol, nang ang Pilipinas ay sakupin ng mga dayuhang Kastila, nagsilbing daan ng panitikan upang madali at mabisang maipakalat, maipasa o maipalaganap ang mensahe at upang maipakita sa mga tao, partikular na sa mga katutubo, ang konteksto ng Kristyanismo. Ngunit para sila ay maaliw at masiyahan, nabuo o naimbento ang isang anyo ng panitikan na tinawag na awit at korido. Noong gitnang panahon, lumaganap ang awit at korido sa Europa bilang isang uri ng romansang panitikan. Nakarating ang mga ganitong uri ng panitikan noong 1610 mula Mexico sa pamagitan ng kalakalang galyon. Alam mo ba, ginamit itong instrumento ng mga misyonerong praile sa Pilipinas bilang kagamitan upang maipalaganap ang relihiyong Katolisismo sa mga katutubo. Ito ay nagsilbing libangan ng mga katutubo sa pagtuturo ng mga gitong aral sa buhay at pananampalataya. Gabay na tanong. Isa-isip ang mga gabay na tanong sa ibaba. Una, bakit kaya tinangkilik ng mga katutubo ang mga awit at korido noong panahong ito? Ikalawa, sa iyong palagay, paano magagamit ang awit at korido bilang panitikan na tutuligsa sa mga Espanyol sa kabila ng mahigpit na sensura sa bansa? Talasalitaan, panuto, basahin at unawain ang pangungusap, bilugan ng titik ng kasing kahulugan na salitang may salungguhit sa loob ng pangungusap. Una, nakarating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Samar noong Marso 16, 1521. Ang ekspedisyon ay A. Tama, paglalakbay. Ikalawa, halos lahat ng ating makikita sa kasalukuyang panahon ay produktong kolonisasyon. Ang kolonisasyon ay tama, paraan ng pananakop. Ikatlo, tinangkilik ng mga katutubo ang mga panitikang mula sa Europa. Ang tinangkilik ay tama, sinuportahan. Ikaapat, ang pagbabasa ay pangunahing libangan noong panahon ng Espanyol. Ang libangan ay tama, gawaing nagdudulot ng kaaliwan. Panghuli, kumalat ang isang lathala tungkol sa pagtuturo ng pananampalataya noong panahon ng Espanyol. Ang lathala ay tama, akdang inilimbag. Paglinang at pagpapalalim. Ikalawa at ikatlong araw. Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura ni Alan A. Ortiz. Isa sa layunin ng mga Espanyol sa kanilang ekspedisyon sa pamumuno ni Ferdinand Magellan ay palaganapin ang relihiyon at nakarating sa Timog Silangan ng Samar noong Marso 16, 1521. Sa ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 ay nagtayo ng permanenteng paninirahan ng mga Espanyol sa Cebu hanggang itinatag ang paghilaga hanggang maabot ng mga kolonyanista ang look ng Maynila.
Dito nagsimula ang kolonisasyon ng Espanya na nagtagal ng 3 siglo. Sa matagal na pananakop na ito, nadagdagan ng uri ng panitikan sa Pilipinas na ang karamihan sa mga ito ay patungkol sa pananampalataya at relihiyon. Isa na rito ang awit at korido na isang uri ng panitikang lumaganap sa Europa noong gitnang panahon na pumapaksa sa pag-ibig at pakikipagsapalaran. Ang ganitong uri ng panitikan ay sinasabing nagmula sa Mexico sa pamagitan ng kalakalang galyon upang gamitin sa pagpapalaganap ng relihiyon sa Pilipinas. Tinangkilik ng mga katutubo ang ganitong panitikan dahil sa mga tauhan, tagpuan at mga aral sa buhay at pananampalatayang nakapaloob dito, bukod sa pagiging uri ng libangan upang makalimot sa hirap ng buhay na dinaranas sa kamay ng mga malupit na Espanyol. Mahigpit ang sensura noong panahong iyon dahil ayaw ng mga Espanyol na maglathala ng mabasahin o mapalabas ng dulang tumutuligsa sa Espanya. Gayunman, hindi nagpigil ng mga pamahalaan ang mga Pilipinong maglathala ng mga babasahing may paghihimagsik sa kanila. Isa na rito ang Florante at Laura na may orihinal na pamagat na pinagdaan ng buhay ni Florante at Laura sa Kariang Albania. Kinuha sa dadling kwadro historiko o pinyurang nagsasabi sa mga nangyayari ng unang panahon sa imperyo ng Gresya at tinula ng isang matuwain sa bersong Tagalog. Masasabing hindi lamang ito isang ordinaryong awit bagkus may malalim na kahulugan at konteksto sa kasaysayan ng panahon. Ito ay awit ni Francisco Balagtas noong 1838 ay hango sa kasaysayan ng pag-ibig niya kay Maria Asuncion Rivera. Batay sa pag-aaral ng awit, ayon kay Isagani Cruz at Soledad Reyes sa kanilang akda na ang panitikan, hindi kaagad nagbago ang ating panitikan dahil sa pagsipot ng ating bayan ng mga Kastilang may dala ng krus at espada. Subalit malinaw ang pagpasok ng oryentasyong relihiyoso sa panahong ito. Walang katiyakan kung saan o kailan isinulat ang awit ni Florante at Laura. May ilang dalub-aral ang nagsasabing isinulat ni Balagtas ito sa bilangguan sa Pandakan sa pagitan ng 1835 at 1838 nang ipakulong ni Mariano Capule. May ilang haka-haka na maaaring naisulat ang awit sa bilangguan sa Balanga at Maynila sa pagitan ng 1856 hanggang 1860 nang ipapiit siya ng katulong na babae ni Alferez Lucas ng Bataan sa sumbong ng pamumutol ng buhok. 800 hanggang 1,900. Marami-rami rin ang nailimbag na Florante at Laura ni Balagtas sa panahong ito na isa sa basihan ng kasikatan ng anumang aklat ng panahong ito. Ang 1861 na kopya ay napasakamay ni Carlos Ronquillo, isang mananalaysay. Ayon sa kanya, ang limbag ay inimprenta sa papel de China. Binanggit din niyan si T.H. Pardo de Tavera, isang mananalaysay na nag-aral ng kasaysayan ng Pilipinas ay nag-iingat naman ng edisyon 1870 na nalimbag ng imprenta de B. Gonzales Mora sa Binondo. Maraming lumabas sa mga edisyon ng Florante at Laura na nasa wikang Tagalog at Ingles, subalit natupok ang mga ito noong 1945 na magwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sapagkat kabilang nga ito sa mga korido noong 1900 nalimbag lamang ang mga kopya ng akda ni Baltasar sa mga mumurahing klase ng papel. Nayari sa palay na ipinagbibili tuwing may misa at mga kapistahan sa halagang 10 sentimo bawat isa. Proseso ng pag-unawa. Tala, salita. Magbigay ng salitang may uugnay sa salitang nasa kahon. T-chart. Magtala ng mga dahilan kung bakit naakit ng mga Pilipino sa awit at korido. Tala, kahon. Magtala ng mga mahalagang impormasyon kaugnay sa kaligirang kasaysayan ng Florante at Laura. Video analysis. Panoorin ang video ng mga tauhan ng Florante at Laura gamit ang link sa ibaba at ilarawan ng mga tauhan ng awit. Prinsesa Floresca, Flerida, Menalipo, Florante, Conde Adolfo, Sultan Ali Adab, Haring Linceo, Laura, Aladin, at Duque Briseño.
Video analysis. Panoorin ang video ng buod ng Florante at Laura gamit ang link sa ibaba at muling isalaysay ang kasaysayan ng Florante at Laura. At narito ang rubric para sa pagmamarka. Pinatnubayang pagsasanay. Tama o mali. Isulat sa patlang ang tama kung ang impormasyon ay totoo at mali kung hindi. Una, naging kolonya ng Espanya ang Pilipinas noong 1521. Ang sagot ay mali. Ikalawa, patungkol sa pananampalataya at relihiyon ang mga uri ng panitikang lumaganap noong panahon ng Espanya. Ang sagot ay tama. Ikatlo, ang awit at korido ay mula pa noong gintong panahon na pumapaksa sa pag-ibig at romansa. Ang sagot ay tama. Ikaapat, may ilang haka-haka na maaaring naisulat ang awit sa bilangguan sa Balanga at Maynila sa pagitan ng 1856 hanggang 1860 nang ipapiit siya ng katulong na babae ni Alferez Lucas ng Bataan sa sumbong na pamumutol ng buhok. Ang sagot ay tama. At panghuli, nailimbag lamang ang mga kopya ng akda ni Baltazar sa mga dekalibreng klase ng papel na ipinagbibili tuwing may misa at may kapistahan sa halagang piso bawat isa. Ang sagot ay mali. Paglalapat at pag-uugnay. Ika-4 na araw. Balitaktakan. Magkakaroon ng malayang pagbabahaginan ang mga mag-aaral batay sa kanilang opinyon o saloobin tungkol sa sumusunod na usapin. Una, hindi pantay na pagtingin ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa panulat. Ikalawa, pagtingin ng mga Pilipino sa mga gandang bagay sa kabila ng masalimuot na kalagayan ng bayan. Tanong-tugon. Punan ang sumusunod na katanungan. Tanong. Una, ano-ano ang masamang epekto ng pananakop ng Espanyol sa bansa at mamamayan nito? Ikalawa, ano-ano ang mabuting epekto ng pananakop ng Espanyol sa panitikan? Ikatlo, sa iyong palagay, may narutuhan ba ang mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol sa bansa? Pangatwiranan. At ika-4, paano mo pahalagahan ang mga pangyayari sa bansa sa nakalipas sa panahon gaya noong panahon ng pananakop ng Espanya? At narito ang rubric sa pagmamarka. Pagninilay sa pagkatuto, 3-2-1. Ibigay ang pagkatuto gamit ang 3-2-1 na pamamaraan. 3. Nalaman o natutuhan mo sa pagtalakay. 2. Tanong na naiisip mo tungkol sa aralin. At 1. Aspeto ng talakayan na nagustuhan mo o tumatak sa iyo. Gabay nilay. Isulat sa isang talata ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang naging hamon o balakid sa inyong pagkatuto? Ikalawa, ano ang nakatulong upang maunawaan ang aralin? Ikatlo, ano ang dapat ninyong gawin upang mapaunlad pa ang pagkatuto sa aralin? Pagtataya, ika-5 araw. Pagsusulit, panuto, bilugan ng titik ng wastong sagot.
Kung ito ang inyong mga kasagutan, mahusay. Maraming salamat sa pakikinig.